Isang malamig na gabi noong Nobyembre taong 2015, sa loob ng dormitoryo ng isang prestihiyosong unibersidad sa Cebu City, nang manginig si Maria Santos, isang 20 anyos na psychology major. Habang nakatitig sa kanyang telepono, isang mensahe ang dumating mula sa isang kakilala, na naglalaman ng larawan niya, hubad, mahina, nakunan ng palihim ng walang pahintulot. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hindi mapigilan. Naisip niya ang kapahamakan na kasunod kung kumalat ang imaheng ito. Binalot ng takot ang buong pagkatao niya. Isang nakasusuklam na balabal na nagtatanong sa bawat desisyon na nagawa niya. Ang bangungot ay nagsimula ilang buwan na ang nakalipas sa silid-aralan ni Professor Antonio Reyes. Isang 42 taong gulang na lektor sa Departamento ng Psikolohiya. Sa universidad, kilala siya bilang mahigpit, matalino, at iginagalang ng mga estudyante. Ngunit sa ilalim ng harapang iyon ay nagtago ang isang mas madidilim na bahagi, isa na itinatago niya sa mundo. Si Maria, isang pare-parehong Dean's Lister, ay kabilang sa mga nangungunang gumaganap sa kanyang klase. Isang araw, nakatanggap siya ng bagsak na marka sa asignatura ni Reyes, isang requirement na nahirapan niyang tapusin dahil sa napakahigpit na deadline. Pinaghihinalaan niya na ito ay sinadya. Isang paraan para ma-pressure siya. Nang walang katibayan, hinarap niya ito. Para lamang mabigyang babala na ang kanyang pagkakataon na mapanatili ang kanyang Dean's List status at makapagtapos ng may karangalan ay nasa panganib. Desperado, nakiusap siya, ngunit nanatili siyang hindi natinag. Sa halip, nag-alok siya ng alternatibo, isang paraan para makapasa na higit pa sa mga akademiko. Noong gabing iyon, nakatanggap si Maria ng mensahe mula kay Reyes na nag-imbita sa kanya sa isang maikling talakayan sa isang kafe malapit sa sentro ng lungsod. Sa takot na mabaigo, pumunta siya. Ang nagsimula habang ang pag-uusap sa isang madilim na kafe ay umakyat sa isang bagay na mas malas. Makalipas ang ilang oras, napadpad siya sa isang motel room. Nangako ng isang passing grade kung susundin niya ang kanyang mga gusto. Kahit na sumasalungat ito sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao, hindi siya makatanggi. Kinalamon siya ng takot at kawalan ng magawa. Sa isip niya, isang beses na sakripisyo ito para masigurado ang kanyang kinabukasan, para parangalan ang sakripisyo ng kanyang kapatid na si Sofia, isang OFW nurse sa Qatar, na tumustos sa kanyang pag-aaral. Pero hindi lang isang gabi. Mula noon, si Maria ay nakulong sa isang ikot na hindi niya matakasin. Bawat pagsusulit, bawat grading period ay humihingi ng presyo. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng mga banta ng pagbagsak ng mga marka at isang nasirang akademikong record. Wala siyang sinabi kahit kanino. Sa klase, ngumiti siya sa pamamagitan ng mga pagbigkas. Pinapanatili ang kanyang harapan ng kahusayan, ngunit sa loob, nalantas siya na parang kandila sa hangin. Ang bawat baitang ay hindi na marka ng katalinuhan kundi isang paalala ng kanyang kahihiyan. Nang gabing iyon, habang tinititigan niya ang larawan sa kanyang telepono, tuluyang nasira ang kanyang dignidad. Inulit niya ang mga alaala, naghahanap ng paraan para makaalis sa gusot na web na ito. Pagkatapos ng unang gabing iyon sa sentro ng lungsod, ang mga gabi ni Maria ay naging paulit-ulit na bangungot. Nang malapit na ang finals, ipinatawag siya ni Reyes sa kanyang opisina. Madalas tuwing hapon na tahimik ang campus. Noong una, lumaban siya, ngunit hindi nagtagal ay napansin niya kung paano na hostage ang kanyang mga marka sa opisina ng registrar, na nagpalalim sa kanyang kawalan ng pag-asa. Inilihim niya ito, hinarap ito ng may pilit na katapangan. Kapag nag-message ang kanyang kapatid na si Sofia mula sa Qatar, palaging nagre-reply si Maria na maayos na ang lahat at malapit na ang graduation. Sa totoo lang, iniyakan niya ang sarili na matulog sa dormitoryo. Nakinukumbinsi ang sarili na ito ay isang maliit na sakripisyo na malapit nang matapos.
Naging routine na ang mga tawag ni Reyes, mapanlin lang ang boses, mahinahon, pero may banta sa ilalim ng bawat salita. Sa mga sumunod na buwan, si Maria ay naging bihag ni Reyes. Bilang kapalit, lumuwag ang kanyang huling semestre nang ipakilala siya nito sa ibang faculty bilang kanyang pamangkin. Nagpatuloy ang kanilang lihim na pag-iibigan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay palihim niya itong kinunan ng larawan sa kanilang pagtatagpo. Ang mga larawang ito ay magiging mga sandata ng pananakot. Sa kabila ng lahat, itinuon ni Maria ang pag-asang matatapos ang paghihirap ng pagtatapos. Tiniis niya ang mga paglabag na sinasabi sa sarili na ito ay pansamantala. Mayo taong 2016. Sa gitna ng cheers at confetti sa universidad, nakatayo si Maria Santos sa kanyang toga, nakangiti para sa mga larawan, tinatanggap ang kanyang diploma sa entablado. Sa mundo, siya ang ehemplo ng kasipagan at determinasyon, nagtapos ng cum laude. Ngunit sa ilalim ng tagumpay na iyon ay may nakatagong halaga, ang presyong binayaran niya para maabot sa araw na iyon. Pagkatapos ng graduation, pinutol ni Maria ang lahat ng relasyon kay Professor Antonio Reyes. Binura niya ang kanyang numero, itinapon ang kanyang lumang SIM card, at sinubukang burahin ang nakaraan. Naniniwala siyang wala na itong kapangyarihan sa kanya, hindi na siya estudyante. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, isang tawag ang bumasag sa kanyang ilusyon. Malamig ang boses ni Reyes na nagbabanta. Ibinunyag niya na mayroon siyang mga larawan at video sa kanya, tinatanggihan siyang umalis. Dahil sa takot sa pagkakalantad, muli siyang nakilala ni Maria, hindi dahil sa takot na bumagsak ang mga grado, kundi dahil sa mabunyag ang kanyang madilim na sikreto. Pinlano niyang nakawin ang kanyang telepono at tanggalin ang lahat. Isang gabi, sa isang hotel sa Cebu City, habang lasing at natutulog si Reyes, gumapang si Maria. Nanginginig ang mga kamay niya habang maingat na kinuha ang phone niya sa banyo. Nang makita niya ang kanyang passcode sa kanilang pagkikita, na-unlock niya ito. Napuno ang gallery ng mga larawan at video ng kanilang mga kilos. Isa-isa niyang binura ang mga ito, tinitiyak na walang natitira. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa bago siya nagising. Ang kanyang puso ay tumibok sa takot na matuklasan. Nang maghiwalay sila ng araw na iyon, nakahinga ng maluwag si Maria, na nangakong hindi na muling makikipag-ugnayan sa halimaw. Ngunit noong gabi ring iyon, natuklasan ni Reyes ang kanyang mga aksyon. Lingid sa kaalaman ni Maria, may mga backup pala siya sa kanyang laptop. Makalipas ang mga araw, nagising siya sa sandamakmak na mensahe sa social media, mga screenshot ng kanyang mga larawan at video na kumakalat sa mga panggrupong chat sa universidad. Bawat notification ay parang isang saksak sa kanyang dibdib. Ilang kaklase ang nagpadala ng mga mensahe ng awa, ngunit marami ang humatol sa kanya ng malupit. Maaliwalas ang mukha niya, pero nakakubli ang kay Reyes. Mula noon, hindi na umalis si Maria sa kanyang tahanan. Nag-alala ang mga tawag mula sa kanyang ina at kapatid na babae sa Qatar, ngunit hindi niya may pagtapat ang totoo. Isang gabi, sa sobrang lungkot, tinawagan niya si Sofia at ibinuhos ang lahat, ang pang-aabuso, ang mga pananakot, ang mga naglalabasang larawan. Sa pamamagitan ng paghikbi, ikinwento ni Maria ang mga araw ng pagsasamantala. Tahimik na nakinig si Sofia, saka nangako na babalik at tatabi sa kanyang kapatid sa laban. Makalipas ang isang linggo, pumunta sila sa NBI Cybercrime Division sa Cebu. Nagdala si Sofia ng mga screenshot, pangalan ni Reyes, at mga mensaheng pagbabanta. Sa unang pagkakataon, nadama ni Maria ang suporta. Setyembre taong 2016. Sa opisina ng NBI, nakaupo si Maria na may hawak na kopya ng reklamo laban kay Professor Antonio Reyes. Katabi niya si Sofia, fresh from Qatar. Bago sila, si attorney. Tahimik na nakinig si Clara Mendoza.
Idinetalye ni Maria ang mga pangyayari, mula sa unang nagbabantang gabi hanggang sa mga naglabasang larawan. Habang naidokumento ng mga investigator ang lahat, natuklasan nila ang isang mas malawak na pattern. Sa pamamagitan ng isang search warrant, kinuha nila ang laptop ni Reyes. Hindi lamang ang mga file ni Maria ang ibinunyag kundi ang mga folder na may mga pangalan ng ibang babae, mga dating mag-aaral mula sa mga nakaraang taon. Ang mga mensahe ay nagpakita ng parehong pamimilit, pagbabanta, at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang pagsisiyasat ay nagsiwalat ng isang reklamo laban sa kanya noong 2013 na naayos ng pribado. Napinatahimik. Nang malaman ito ng administrasyon ng unibersidad, mabilis silang kumilos upang protektahan ang kanilang reputasyon. Nagpatawag sila ng pulong at inilagay si Reyes sa pansamantalang bakasyon sa panahon ng pagsisiyasat. Makalipas ang mga araw, ni-raid ng mga ahente ng NBI ang kanyang tahanan. Sa harap ng kanyang asawa at mga anak, binigyan siya ng warrant para sa paglabag sa RA-9,975, Anti-Photo and Video Voyeurism Act, RA-9,262, Violence Against Women and Their Children Act, at grave coercion. Bagaman tahimik, halata sa kanyang mukha ang pagkagulat, ang kumpiyansa ng isang lalaking nagtatago sa likod ng uniporme ng isang guro, na ngayon ay labag sa batas. Nobyembre taong 2017, sa Regional Trial Court ng Cebu City. Nakaupo si Maria Santos sa witness stand, hawak ang kanyang affidavit. Sa tapat niya, nakatitig sa sahig si Professor Antonio Reyes na nakasuot ng plain. Binasa niya ang kanyang mga pahayag ng mahinahon, bawat salita ay mabigat sa damdamin. Sa kanyang likuran, nakamasid si Sofia, nakita ang bagong lakas sa kanyang kapatid. Habang ang prosekusyon ay nagpakita ng ebidensya, mula sa mga teksto at larawan hanggang sa mga testimonya mula sa iba pang mga biktima, ang buong saklaw ng pang-aabuso ay lumitaw. Ang parehong mga pamamaraan, ang parehong mandaragit, ang parehong pinagkakatiwalaang tagapagturo. Nang ipakita ang mga video mula sa laptop ni Reyes, umiyak ang kanyang asawa sa korte. Ang imahe ng isang kagalang-galang na propesor ay gumuho. Napalitan ng isang taong ginamit ang kanyang talino at posisyon upang sirain ang mga inosenteng buhay. Pagkatapos ng mga buwan ng pagdinig, dumating ang hatol. Guilty beyond reasonable doubt. Si Professor Antonio Reyes ay sinintensyahan ng 20 taon sa bilangguan, inutusang magbayad ng moral damages sa mga biktima. At permanenteng pinagbawalan sa serbisyo publiko o pagtuturo. Binawi ng CHED at PRC ang kanyang lisensya. Sa labas ng korte, sa wakas ay bumantong hininga si Maria. Napalaya mula sa mga taon ng pang-aabuso. Determinado siyang sumulong, pinasalamatan niya ang kanyang kapatid na babae at ina sa kanilang walang patid na suporta sa kabila ng kanyang mga pagkakamali. Lumipas ang mga taon. Nakatapos si Maria ng Masters in Guidance Counseling at ngayon ay nagtatrabaho bilang psychologist para sa isang non-government organization. Nabawi niya ang kanyang dignidad. Gamit ang kanyang karanasan upang magbigay ng inspirasyon at bigyang kapangyarihan ang iba pang kababaihan na nahaharap sa katulad ng mga pagsubok. Na ginagawang isang beacon ng pag-asa ang kanyang sakit.